Ngayong linggo, naglabas ng ulat ang isang Washington think tank na konektado sa rehimeng Islamiko na nagsasabing inilalantad ang umano'y $1 billion na sabwatan ng Israel. Pero sa pagtatapos ng segment na ito, makikita mo mismo kung bakit kasinungalingan ang numerong iyon. Maligayang pagbabalik sa Axis of Truth. Ako si Emily Schrader. Nitong linggo, naglabas ang Quincy Institute ng ulat na The Eighth Front na nagsasabing inilalantad ang umano'y $1 billion na operasyon ng pag-impluwensya ng Israel sa US. Ipapaliwanag ko ang laman ng dokumentong ito dahil makikita ninyo ang ebidensya o kakulangan nito. Pag nalaman ninyo kung sino ang nasa likod ng pagsisikap na ito, mas malinaw ang lahat. Magsisimula tayo sa mismong numero. Ang $1 billion ay mukhang matibay na ebidensya, pero sa footnote ng ulat, inaming di nila masusundan ng pera at tinawag lang itong malamang na totoo. Pinagsama ng Quincy Institute ang ipinanukalang badyet na hindi pa nagagastos, pati mga badyet ng mga programang public diplomacy sa buong mundo na sumasaklaw sa 12-12 ng bansa at mga pinakamataas na halagang itinakda sa kontrata na hindi naman nabayaran ng buo. Pagkatapos, pinagsama-sama nila lahat iyon sa isang napaka-sensational na bilang para gawing pamagat na isang propaganda report. Lahat ng ito ay ginawa nila kahit siguradong alam nilang napaka-hindi tumpak at hindi ethical ang ganitong paraan ng paggawa ng isang di-umano'y akademikong ulat. Pero lumipat na tayo sa susunod na issue sa ulat na ito, ang Foreign Agent Registration Act o FARA filings. Noyon, umiiral ang FARA para sa tuwing kukuha ang isang banyagang gobyerno ng isang Amerikanong kumpanya para sa ganap na legal na diplomasya o mga pagsusumikap sa lobbying, malinaw at dokumentado itong makikita ng publiko ng Amerika. Para sa Israel at 12-12 ng iba pang demokratikong kaalyado, ito ay parang mga programang pangkulturang palitan, bayad na patalastas at pakikipag-ugnayan sa mga grupong panrelihiyon at iba pang legal na gawain. Hindi kasama dito ang panunuhol sa politiko o pagkontrol sa mga naratibo sa media. Hindi rin ito ilegal na aktibidad. Ang FARA ay batas sa pagsisiwalat na sinusulod ng mga bansang sumusunod sa batas. Gayunpaman, kinukuha ni Quincy ang bawat kontratang pampublikong inihain, legal at narehistro ng Israel at ginagamit itong ebidensya ng isang malawak at lihim na makinarya ng impluensya. Sa totoo lang, ang mismong pandeklara ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa pamahalaan ng Israel ay nagpapatunay ng kabaligtaran. Minamanipula pa nila ang mga numero para magmukhang binabayaran ang mga Amerikanong influencer para itaguyod ang mga patakarang pampulitika kahit walang ebidensya. Sa lohika ng Quincy Institute, kung hindi nirehistro ng Israel ang isang bagay, gawa raw yon ng mga Zionista na nagsasabwatan para manipulahin ang opinyong publiko sa Amerika. At kung nirehistro naman ng Israel ayon mismo sa hinihingi ng batas, sa anumang paraan, ebidensya rin daw yon ng sabwatan. Maligayang pandating sa lohika ng mga kaawi ng Israel. Ngayon, ang ulat na ito ay sumasalungat din sa sarili nito sa isang napakapangunahing bagay at ginugugol nito ang 12-12 ng pahina sa paglalarawan sa pampublikong diplomasya ng Israel bilang isang makapangyarihang puwersa na may kasaysayan ng paghubog ng opinyon ng mga Amerikano. Pagkatapos, sa parehong ulat, binanggit dito ang sunod-sunod na survey na napapakita ng pagbaba ng suporta ng mga Amerikano sa Israel sa loob ng maraming taon sa lahat ng grupong sinukat nila, kabilang ang ebanghelikal at batang republikano. Muli, ang Israel at ang mga Hudyo ay makapangyarihan at mapandinlang, pero sa kabilang banda, natatalo at walang kakayahan ng Israel. Paano naman pareho yon? Sa totoo lang, ayaw talaga ng Quincy Institute na pag-isipan mo ang tanong na yan. Sa katunayan, huwag mo na lang pansinin na walang 100 pahinang ulat tungkol sa dayuhang impluensya ng Qatar sa Amerika, lalo na ang mga ilegal at di idineklarang kampanya nito. Hindi. Ang Quincy Institute na itinatag ng tagapagsalita ng Islamic Republic at Washington, treat to piracy. Tahimik tungkol sa paggamit ng Qatar sa Al Jazeera, halimbawa. Isa sa pinakapanunood na network na pinupundohan ng Estado sa mundo na nagtataguyod ng terorismong Islamista. Tahimik din sila tungkol sa mga kampanya ng panhihimasok ng Islamic regime sa Iran na sumasaklaw sa media at social media sa iba't ibang wika. Isa sa pinakagrabe sa ulat na ito ay tinawag nitong independyente. Sa pangalan lam ang mga Amerikanong grupo gaya ng AIPAC na malinaw namang hindi totoo at pahiwatig pa sa mga trope ng dobleng katapatan. Totoong ang AIPAC ay pinopondohan ng mga Amerikano at walang utos mula sa gobyerno ng Israel. Kaya ayon sa Quincy, hindi raw maituturing na tunay ang lahat ng suportang Amerikano sa Israel, gaya ng ipinaliwanag. Ito ang isa sa pinakamatandang trope ng antisemitismo. At nakakapagtaka pa ba yun? Ang huling dapat tandaan sa ulat ay itinatag ang Quincy Institute kasama si Trita Parsi, na siya ring co-founder ng National Iranian American Council. Matagal nang inaakusahan ng mga Iranian dissidents ang organisasyong ito bilang lobby ng rehimen sa Iran. Nagsinungaling na noon ang Quincy Institute at pilit pinalalaganap ang kasinungalingang binabayaran ng $7,000 ang mga pro-Israel na tinig para ipromote
malimot ang Israel. Iyan ang kanilang alamat. Gawa-gawa lang nila iyon. Iyan at ang National Defense Authorization Act ay naglayong pagsamahin ang militar ng US at Israel. Mahilig silang gumawa ng malalaking maling konspirasyon na kahit paano'y laging may kinalaman sa Israel. Lahat mula sa organisasyong itinatag ng taong konektado sa rehimeng Islamiko. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga sa tingin mo ang nangyayari sa likod ng mga paratang na ito? At tungkol naman sa kung ano talaga ang ginagawa ng rehimen, pag-usapan natin ang inamin mismo ng Tehran na ginagawa nila sa teritoryo ng UK ngayong linggo. Batay sa ulat, nahuli ang Islamic Republic na nagpapadala ng hinihinalang lihim na operatiba sa Britain mula sa English Channel. Sa katunayan, na-intercept na ng mga autoridad sa UK ang mga ahente na may kaugnayan sa mga serbisyong paniktik na rehimeng Islamiko na dumarating sakay ng maliliit na bangka. Salamat sa paggamit ng Home Office ng mga drone at AI surveillance towers para mahuli sila. Ngayon, nakakatakot ito, pero ang twist ay matagal na tinutulungan ng Islamic Republic ang pagdaan ng mga migranteng matagal nang naroon. Halimbawa, Pransya, kapalit ng pabor pagdating ng mga migrante sa Inglaterra. Hindi lang mga ahente ng Tehran ang pinapagalaw nila, kundi bumibili rin sila ng magiging panghawak sa mga karaniwang tao bago pa makarating sa UK. Ito ay panluluso. Iniulat ng The Telegraph na weekend na ayon sa mga opisyal ng rehimen, ilan sa mga ruta ng human trafficking mula gitnang silangan papuntang English Channel ay pagmamay-ari ng IRGC at partikular ng isang unit ng IRGC na tinatawag na Unit 700. Ito ang sanggay ng logistics ng Quds Force, ang IRGC Quds Force. At ito rin ang parehong unit na nauugnay sa pagbibigay ng armas at pondo sa Hamas, Hezbollah at sa mga Houthis sa Yemen. Ibig sabihin, ang infrastruktura na nagdadala ng armas sa mga grupong terorista sa gitnang silangan ay siya rin napapapasok ng mga tao sa London at hindi ito gawa ng kabutihan. Isang opisyal ng Iran ang diretsong nagsabi sa Telegraph na may mga tauhan ng nakapuwesto ang Tehran sa London na naghihintay ng utos. Ipinagyabang niyang hindi na kailangan ng rehimen ng missile para gawing delikado ang lungsod. Pero isipin mo kung ano ang nangyayari. Bakit aminin ng regimen na yon? Tingnan mo ang nangyayari sa mundo. Ilang araw bago pumutok ang balita, lumipad ang mga Amerikanong B-1 bomber mula RAF Fairford at binomba ang mga targets sa Iran sa unang pagkakataon sa ilalim ni Andy Burnham bilang bagong punong ministro. At tumugon ang rehimen sa pamamagitan ng paninindigang aatakihin nila mismo ang base na yon. Inamin ito para takutin ang publiko ng Britanya at hindi rin sila nagbabanta ng walang balak. Sa malas para sa Islamikong Republika, akala nila na ang mga banta ay dahilan para umatras ang kanluran. Pero ipinapakita ng rehimen na banta sila sa bawat mamamayan ng Europa at Estados Unidos. At wala ng ibang opsyon, kundi tuluyang pagkatalo ng Islamikong rehimen sa Iran. Ang pagkatalo ay hindi lang dapat labanan sa Tehran o London dahil palihim na bumubuo ang rehimen ng mas marami pang front. Hindi lang ikatlo, baka ika-6 o ika-7 na. Sa halip, bumubuo ng panibagong front, libu-libong milya ang layo sa isang bansang bihirang pag-isipan ng karamihan sa mga Amerikano. Kamakailan, may nakuha akong ebidensya kung paano ginawang pinakabago nitong proxy operation ang digmaang sibil sa Sudan, gamit ang muling pagbuhay ng relasyon sa isa sa pinaka-genocidal na rehimen noong huling bahagi ng ika-20 siglo. Noong dekada 90, nagpadala ang rehimen ng 2,000 tagapayo para tulungan ang Islamistang gobyerno ni Omar al-Bashir na sanayin ang Popular Defense Forces, ang parehong estruktura ng milisya na naging gulugod ng Janjaweed. Ang puwersang responsibale sa genocide sa Darfur. Unang nakipagpartner ang Islamic Republic sa mga taong kalaunay nagsagawa ng isa sa pinakamatitinding malawakang kalupitan sa Africa. Noong Oktubre 2023, ilang buwan matapos ang digmaang sibil sa Sudan, ibinalik ng rehimen ang ugnayang diplomatiko sa mga kaalyadong autoridad ng hukbo sa Khartoum. Ngayon, sa loob ng ilang linggo, isang Iranian cargo plane na pinatawanan ng parusa at dating tinukoy ng US Treasury bilang tagahatid ng armas ng IRGC papuntang Syria ay sunod-sunod nang lumilipad papasok sa Port Sudan. Pagsapit ng Enero ng sumunod na taon, nakita sa satellite imagery ang Iranian Mohajer-6 combat drone sa tarmac ng Wadi Sayidna Air Base. Kinumpirma rin ng Human Rights Watch na ginagamit ito ng hukbong Sudanese. Inilarawan ng mga residente kung paano gumanda ang kakayahan ng hukbo sa pagsubaybay sa kalaban at pagwasto ng artilyerya. Direktang hinubog ng teknolohiya ng rehimen ang labanan sa isang digmaan na pumatay na ng 10,000 tao. Pagkatapos, noong nakaraang Setyembre, pinatawan ng parusa ng US Treasury ang isang milisya na tinatawag na Al-Barak bin Malik Brigade. Isang ang grupong direktang nagmula sa dating paramilitaryong makinarya ni Bashir at kinumpirma na ang
IRGC ang nagsusupply dito ng mga armas at pagsasanay. Ayon sa Treasury, ang brigadang ito ay gumagawa ng arbitraryong pag-aresto at pagpapahirap at pagbitay sa mga pinaghihinalaang supporter ng kabilang panig. Kaya hindi lang ito simpleng bentahan ng drone. Sa totoo lang, ang rehimeng ito ay muling bumubuo ng isang ideological na Islamistang death squad na mula sa parehong pinagmulan ng mga taong nagsagawa ng genocide sa Darfur. Para mapagugnay ang lahat dito sa palabas na ito, nag-usap tayo kamakailan tungkol sa federal na taga-usig sa US na kinasuhan ang isang Iranian national dahil sa pag-aayos ng $70 milyong na kasunduan para sa mga Mohajer 6 na drone. 55,000 mitsa ng bomba at milyon-milyong bala. Lahat ito ay para sa hukbong sandatahan ng Sudan na dumaan sa Ministry of Defense ng Islamic Republic at IRGC. Ngunit ang pinakanakakatakot ay iniulat ng Wall Street Journal noong Marso 2024. Tinangkang kunin ng rehimen ang permanenteng naval base sa baybayin ng Pulang Dagat ng Sudan, na gagamitin ng Tehran para bantayan ang lahat ng barkong papunta sa Kanalang Suez at sa Israel. Tumanggi noon ang Sudan, pero isipin mo ang totoong ibig sabihin nito. Di lang sinusubukan ng rehimen na manalo sa digmaang sibil sa Sudan. Tinatangkang mangtatag ng pwesto sa kanlurang baybayin ng Red Sea para hadlangan ang mga barko ng Israel at kanluran mula sa bagong direksyon. Ngayon, hindi naman lahat ay puro masama. Noong nakaraang buwan, sinabi ng military source mula Sudan na umatras ang hukbo sa pagbili ng armas mula Iran para mapabuti ang relasyon sa Washington at Riyadh. Pero kahit totoo man yon, hindi nito mababawi ang nangyari na isang seryosong panganib. Ang totoo, nasa inventaryo na ng Sudan ang mga drone. Sanay na rin ang mga operator at malinawaw na armado na ang mga Islamistang milisya. Ginamit din ng rehimen ang parehong estratehiya sa Lebanon at Yemen. Maghanap ng isang wasak na estado, armasan ang sinumang desperado na tatanggap ng mga sandata, at pagkatapos ay bilhin mo ang sarili mong permanenteng puwesto sa usapan kahit matagal nang tumahimik ang mga baril. Ngayon, palitan natin ang usapan sa Good, Bad, at Ugly segment. Sa malas, kailangan dating simulan sa isyung mas malapit sa atin kaysa Sudan o London. Lungsod in New York. Ang bad story ngayong linggo ay tungkol sa alkalde ng New York, si Zoran Mamdani, at ang kanyang naging reaksyon, o sa totoo lang, ang kanyang pagkukunyari matapos may lalaking sumigaw ng Allah Akbar at sumaksak ng dalawang lalaki sa tapat ng sinagoga sa Upper West Side. Isang lalaking Hudyo ang papunta para magdasal sa Tisha B'Av. Ngayon, hindi ito nangyari nang walang konteksto. Nangyari ang pag-ataking ito ilang araw matapos maglabas si Mamdani ng video na tinawag si Netanyahu na war criminal at sinabing hindi siya welcome sa lungsod. Habang abala ang mga Hudyo sa New York, sa video na puno ng mga anti-Semitikong paratang, ginamit ni Mamdani ang unang oras matapos ang pananaksak para i-post ang plano niya sa buwis sa pabahay bago kunwaring kinondena ang mga aksyong siya rin ang nag-udyok. Ano ba sa tingin ng alkalde ang ibig sabihin ng globalized the Intifada? Ang pinakamamaling komunidad ng mga Hudyo sa labas ng Israel ay nararapat magkaroon ng isang alkalde na hindi itinuturing ang kanilang kaligtasan na pahabol lang sa sarili niyang baliw na komunistang agenda sa politika. Pero nananatiling tahimik si Mamdani tungkol sa pananaksak sa sariling lungsod. May isang tao naman sa kabilang panig ng lungsod na aktibong ipinagtatanggol ang rehimeng pinagmumula ng ganitong uri ng pot. Ang kwento ngayong linggo ay tungkol sa kilalang pro-Putin at anti-Amerikanong propagandista na si Max Blumenthal. Nitong nakaraang linggo, si Maxi ay pumunta sa Busboys and Poets sa Washington para ipalaganap ang mga punto ng Islamic Republic, habang may mga Iranian-American na nagpoprotesta sa labas na may dalang placard. Umabot sa mahigit 40,000 katao ang pinaslang ng Islamic Republic sa loob ng 2 araw noong Enero. Ngayon, ilang taon nang naglalakbay si Blumenthal sa mga anti-Amerikanong otoritaryanong rehimen para sa propaganda tour na pinupundohan ng mga ito, kabilang ang huling pagbisita niya sa Islamic regime sa Iran para magluksa kay Khamenei sa libing nito. Naglabas siya ng propaganda film tungkol sa buhay ng mga Hudyo sa Iran na tinawag ng isang Iranianong Hudyo na propaganda ng Estado. Itinayo ito sa pagsasamantala sa isang vulnerableng minorya na hindi malayang makapagsalita sa kamera nang walang mga bantay ng gobyerno na umaapruba sa bawat salita. Wala namang pakialam si Max doon. Tunay ngang mamamahayag, tinatawag ang sarili niyang mamamahayag habang lumilipad papuntang Tehran para magluksa sa diktador na pumatay ng 10,000 ng sarili niyang mga mamamayan sa kalsada. Pagbalik niya sa Amerika, umaasa siya sa mga platapormang Amerikano na pinagmumukhang katanggap-tanggap ang kaparehong naratibo ng rehimen para sa kanluraning madla at binabatikos ang mga Iranianong nagpuprotesta na mas nakaalam. Talaga? Pamilya? Yung mga nawalan ng mahal sa buhay sa rehimeng ito, sila pa aatakehin mo? Alam nila kung ano ka talaga, Max.
Sana ngayon alam na rin ng lahat. At ngayon, matapos ang dalawang medyo madilim na kwento, tapusin natin ito sa isang bagay na kahit paano'y nagbibigay sa akin ng kaunting pag-asa ngayong linggo. Ang kwento ngayong linggo ay kay Laura Loomer na nagpunta sa Ukraine at ginawa ang isang bagay na napakahirap gawin ng karamihan, lalo na ng mga nasa mata ng publiko. Inamin niyang mali siya. Matagal na inulit ni Loomer ang mga pahayag ng Kremlin tungkol kay Zelensky at sa digmaan sa Ukraine. Ngunit ngayong linggo, pumunta siya sa Ukraine at tumingin sa isang mass grave ng mga sibilyang pinaslang ng Russia. Inamin niya sa milyon-milyon niyang tagasunod na ilang taon na siyang nabubuhay sa echo chamber ng Russian propaganda. Nakipagkita siya sa mga opisyal ng Ukraine na namamahala sa pagpapalitan ng mga bihag ng digmaan at ipinakita sa kanya ang ilang medikal na dokumento ng mga nagbalik na sundalong Ukrainian. May mga swastika ang ilan na inukit sa kanilang noo ng puwersang Ruso. Nakipag-usap siya kay Zelensky at in-interview niya ito. Ngayon, sabi ni Loomer, hindi niya buburahin ang lumang post para makita ng mga tao kung gaano siya nadala at iyan ang bahagi na talagang kailangang maunawaan ng mga Amerikano dito. Isa ito noon at hanggang ngayon ay isang sinadyang kampanya ng dayuhang pagpapahina mula sa loob. Gumana ito ayon sa disenyo at nagamit na noon kay Laura, isa sa pinakamaimpluwensyang boses sa American right. Ginagawa pa rin nila ito ngayon sa iba't ibang paraan, kaya saludo ako kay Laura Loomer sa pag-amin ng pagkakamali niya, sa pagtanggap ng responsibilidad at paggawa ng hakbang para itama ang nagawa niya. At iyan ang aming palabas para sa linggong ito. Pero bago ka umalis, sa mga susunod na araw, magkakalaon kami ng isang eksklusibong panayam na ayaw mong palampasin tungkol sa Iran, kasama ang kagalang-galang na Bijan Kian, ang presidente ng Institute for Voices of Liberty. Sasamahan niya tayo upang pag-usapan ang mga nangyayari sa loob ng Iran ngayon, ang tensyon sa pagitan ng hukbong sandatahan at IRGC, pati iba pang usaping hindi kadalasang tinatalakay sa kanduraning media. Mag-subscribe sa JNS at manatiling nakatutok habang naghihintay. Salamat sa panonood ng Axis of Truth sa JNS.